Ngayon, sabi sa inyong Seventh-day Adventist belief in 27 fundamental doctrines na isinulat ng mga Bible scholars at ng mga pastor ng Seventh-day Adventist sa page 224, sabi, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of Seventh-day Adventist. Ngayon, ako naman magtatanong sa iyo, sino ang mas matalino? Si Pablo na nagsasabi, hindi ko pinaintulot babae magpuno, o si Ellen G. White na ayon sa inyong libro, nagpuno? Sagot. Iho, lumalayo ka sa tanong ko, Iho. Sa Di, sagutin mo muna. ang sinira ang balaod sa Sabat o mismo ang adlaw? Sabi nyo, ang adlaw Pareho lang yun, bro. O paano Bro, ngayon bro, yan? Hindi nabanbawi yung pahayag mo, bro. Bro, hindi bro, pareho yung bro. Ang tanong mo na yan, fallacy of false dilemma naman yan. Para mo lang ako tinanong sa akin, saan ba binaril si Jose Rizal? Sa Pilipinas o sa Luneta? Pareho yun no ka ba? Pareho yung sagot na yun. Ang meaning ng sinira ang araw ng Sabat, nilabag ang kautusan patungkol sa Sabat, yun ang meaning nun. Hindi magkaiba yun. Tama nga yun. Tama. Kanina sabi mo yung araw. Yun na nga, ang meaning ng sinira, ang araw ng Sabat, ang meaning nun, nilabag ang kautusan. Kung nilabag niya ang kautusan, therefore, sinira nga niya ang araw ng Sabat. Ano ka ba? In other words, kapag magwayin, wala ng solemnity yung Saturday. Kasi nga hindi na respeto ni Panginoong Jesucristo Kasi dapat, pag Sabat talaga, Sabat. Pero dahil pinakitaan ni Panginoong Jesucristo ng pagdamag, ibig sabihin, wala ng solemnity yun. Wala ng halaga sa Diyos ang pagsamba sa araw ng Sabado. Wala na. Ang sa Panginoon, lahat ng araw. Panginoon siya sa lahat ng araw, hindi lang sa araw ng Sabado. Amen. Paano yan? Sige, balik ko muna sa inyo. Yung Marcos. Kaya nga bro, ang pinaka ang pinaka context ako. Magulo kayo kausap, bro. Kami ang magulo, tapos papaliwanag lang kami. Paano? Sapaw kayo ng sapaw, hindi na ako makaporma Hindi pa naman kasi kami nakasagot, hindi ka natapos sumagot. So, nagtatanong ka na, patapusin mo muna kami sumagot. Hindi pa nga tapos Pag natapos kami, sasabihin namin next question. Masyado ka lang excited. Excited kasi masyado bro Di ba? So, based sa tanong mo bro, wag mo nang kontrahin ng Bible. Ang ginagawa mo bro, babasa ka ng ibang salin, tapos ginagawa mo parang imamali mo yung sinabi doon sa King James Version na English at Tagalog. Hindi, parehas lang ang konteksto niyan bro. Parehas ang konteksto niyan. No, ang paglabag sa Sabat, paglabag yun sa kautusan ng mga Hudyo sa araw ng Sabat. Kaya wala nang halaga ang Sabat ng mga Hudyo sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo kasi siya nga mismo 'di ba? Sinira nga niya yung momentum ng mga Hudyo sa araw ng Sabado 'di ba? So sana bro, kayo mga Christian kayo, wag na kayo dun sa pangingilin ng mga hindi Kristiyano kasi Christian kayo Next question bro. Sabi mo bro, gumagamit ako ng ibang salin. Ang pagbasa ko naman kanina sa Biblia nyo, balaod yung nabasa ko. Ang tanong ko sa inyo, kung alin ba ang sinira, yung balaod ba o yung araw ng Sabat? Parehas nga. Sinabi ka na nga ni Brother John Doe, bakit parehas? Parehas. Patutusin mo muna ako, bro. Sige. Ikaw, pasok ka ng pasok agad. Na nagtanong ako kay Brad Jando. Pero bakit hindi na nakikita yung mukha mo? Dapat naman, bro. Hindi tayo magkasundo nito. Hindi yung mukha mo ba ipakita mo lang yung mukha mo. Yun ang yung point ko kasi yung nakikita ka-3 O yan. Sige, patuloy sa tanong. Bro, malayo bro, mahina yung speaker. Mahina pala. Sige bro, magtanong ka na uli. Kasi pasok ka kagad ng pasok, na sabi ko, tama naman yung tama rin naman yung sinabi ni Jando kasi kaso naglaban bawi lang siya. Sabi nyo, sinira yung araw ayon sa nabasa nyo. Ang tanong ko doon, kung ang balaod lang ba ang sinira? Binasa na naman ni Jando, pinahayag niya, tama naman yung pahayag niya na yung balaod ng Sabat.
Ngayon, ang gusto ko namang itanong, dahil yon ang winala ni Kristo, yung balaod ng Sabat o yung kautusan sa araw ng Sabat, ibig sabihin na meron pang Sabat, meron pang pangingilin pa rin ng Sabat o ikapitong araw sa panahon natin ngayon. Meron Yes, pa, bro. wala na. Meron, at tinawag kaya ni San Pablo na other sa Hebrews 4:8-9, other day na siya, hindi siya the same day, no? Other day na siya, o another day na siya, hindi siya the same day, bro. Sa 4:8, ito sinabi ni Apostol na Pablo, for if Jesus had given them rest, wag ka muna sumapaw kasi hindi nakakapasok sa langit ng mananapaw. 4:8 ng Hebreo, sabi dito, for if Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day? Hindi the same day, another day na. So kung another day, hindi ba? Hindi yan Saturday, bro. Kasi another na nga eh. Hindi ba? So ano yung another? Hindi na Saturday, Sunday na yun. Kasi another eh. Kasi kung Saturday yun, bro, dapat ang sinabi ni San Pablo, the same day. Eh, kaso lang another day. So another day of Saturday is Sunday. Sa teksto mo, bro, hindi mo binasa yung 9? 4:9, bro, pakibasa, bro, para naman malaman kung anong araw talaga yun. So, another day nga yun. Sa 9, basahin natin sa 9. Yung 9, basta pusin mo sa 9, para malaman. There remaineth therefore a rest to the people of God. Nananatili pa rin ang araw ng pahinga, pero ano yun? Sa 8. Tama. Kaya nga, nanatili yung araw ng pahinga, pero ano nga sa 8, another day, hindi the same day. Hindi mo naunawaan eh. Napakalinaw dito, another day, hindi the same day, bro. Ano ang another day ng Saturday, bro? Pakisagot. Naunawaan ko, bro, another day. Bro, Magwayan, tanong ko muna. Nandito tayo sa Hebrews ngayon. Nabasa naman talaga dyan, another day. Ano ang another day ng Saturday? Pakisagot. Another day. Ano ang another day ng Saturday? Linggo. Thank you. Salamat. Diba? Intindi natin yung binasa mo kasi Bro Jared, good evening, Bro Jared. Hello. Ang ganda ng usapan niyo, umaamin ng tatay. Umaamin talaga siya. Kanina pa siya amin eh. Ayun, dalawa na kami. Andito na si Brother Jared. Sige, kayo muna, Brother Jared. Mga tanong niya, Brother Jared. Ikaw sumagot. Tapusin ko Ano muna. bang topic niyo, bro? Topic niyo, bro, Junri? Ngayon, kaganina sa Pedro, ngayon, tinapos ko na kasi nabutata siya. Ngayon, Sabat naman daw. So, ikaw ang umano sa Sabat. Mga tanong niya, may tanong siya Sabat. Tanong mo, bro. Sabat, ikaw lang naman nag-ano ng Sabat eh. Tapos paano yung mga sinungaling, bro, di makaakyat yan sa langit. Oy, ikaw, kanina ka pa nagsisinungaling, bro. Hindi ako nagsinungaling. Kailanman, never ako nagsinungaling. Ba't sabihin mo na ako yung nag-ano ng Sabat? Ikaw lang. Ikaw ang nagtanong. Kanina kasi nagtanong siya, ano daw yung sinira ni Panginoong Jesucristo. Kaya sinagot ko, ang sinira niya ayon sa John 5:18, ang Sabat. Ikaw ang nagtanong eh. Di ba ikaw yung nagtopic? Ako yung sumagot, ikaw yung nagtanong. Sasagot pa ako nang kung hindi ka nagtanong. Ano ba yan? Nagtanong lang naman ako kung ano mga kautosan ng sinira ni Kristo Sige na, magtanong ka na bro, magtanong ka na. Hindi, magpapaliwanag muna ako. Sige, magpaliwanag ka. Sige, wag ka nang umiyak. Sige na, magpaliwanag. Dahil sinabi mo na another day, di ba? Dito sa, 8, ibang araw, hindi ko na sana sasalitain. Katapos ang ibang araw. Kung didiretsuhin natin hanggang 10, may natitira pang ang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sapagkat ay pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa. Kaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Ikapitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang mga gawa, bro. Paano mo sasabing linggo yan, bro? Ikapito mga araw ng linggo. Paano mo? Sa kalendaryo, tingnan mo nga kung ikapito. Sige, papaunawa ko sa iyo yung pagbasa nyo yan eh. Hindi, bibili ka yan. Sabihin, babasahin ko, papaunawa ko sa iyo Exodo 28 hanggang 9.
Ito ang utos ng Diyos sa paano tayo mangili, no? Basahin ko sa iyo muna. Bro, nabasa ko Makinig yan. ka muna, makinig ka. Isang Makinig. minute lang yan, Wag manapaw kasi hindi mapapuntang langit ang mananapaw. Sabi dito, remember the Sabbath day. Okay? To keep it holy. Sabi dito sa 9, 6 days shall thou labor. So, 6 na araw ka magtatrabaho and do all thy work. No? 6 na araw ka magtatrabaho. Suggest, but the 7th day is the Sabbath of the Lord. Okay? So, sabi ng Panginoon, 6 na araw ka magtatrabaho, ang pang-7 yun ang Sabat mo. Okay? So, sa panahon natin, bro, anong araw ka nag-uumpisang magtrabaho? Lunes. Lunes. Pang-ilan ang Sabado? 6. Ano yung pang-7 mo? Linggo. Ano yung Sabat mo? Tingnan mo sa kalendaryo, bro. Tingnan mo sa kalendaryo kung pag-ilan ang Sabado. Huwag yung filosofiya, bro. Hindi yung filosofiya, utos yan. Nandito na kayo sa Biblia eh. Bro, utos yan. Utos yan. At ang utos, balikan natin ang utos. Balikan natin ang utos. Sa 28 to 10 ng Exodo, ang utos ganito. Remember the Sabbath day to keep it holy. Alalahanin nyo ang araw ng pamamahinga at gawin yung banal. 6 days shall thou labor and do all thy work. 6 na araw kayo magtatrabaho at gawin yung lahat ng trabaho nyo. Pero, ang pang-7 araw ang siyang Sabat sa Diyos. No? Ang pang-7 araw siyang Sabat sa Diyos. Tapos, 6 na araw kayo magtatrabaho. Tinanong kita, sa kalendaryo at sa panahon natin ngayon, anong araw ka nagtatrabaho? Sumagot ka ng direkta eh. Lunes. Okay. Ano yung pang-Sabado? Sabi mo. Pag-ilan yung Sabado? Sabi mo. Pang-6. Ano yung pang-7? Sabi mo. Sunday. Ano yung Sabat mo? Ikaw rin sumagot eh. Linggo. O kaya ka sa araw ng Kristiyano, Linggo na ang Sabat natin. Kasi sa araw ng mga Kristiyano, ang Linggo ang 7th day, kapatid. According sa utos ng Diyos at sa kalendaryo, ano ka ba? Hindi yan filosofiya lang, biblical yan. Filosofiya talaga yan, bro. Kasi yung sign, bro, ginagamitan nyo ng filosofiya. Kasi kung titingnan natin yung kalendaryo. Anong filosofiya? Bro, binasa naman natin sa Bible. Paano filosofiya? Binasa natin sa Bible. Paano filosofiya? Biblical ngayon eh. Pakinggan mo muna ako, bro, ha? Sige. Pero wag mo sabihin mo na filosofiya kasi binasa naman natin sa Bible eh. Binasa sa Bible, tinanong kita, ikaw ang sumagot, hindi naman ako sumagot. Tinanong lang kita, ikaw nga yung sagot ang sagot eh. Yung sagot mo, pasok na pasok sa doktrina namin eh. Magkatoliko ka na. Tama naman yung sagot. Salamat kasi tama pala eh. Bro, tama naman yung sagot ko sa tanong mo eh. Ipapaliwanag ko eh. Sige, paliwanag mo. Na matapos kitang sagutin, masaya ka na kasi parang pinoprove ko na tama kayo. Hindi, magsasalita muna ako. Sige, magsalita ka. Tama yung sagot ko sa tanong mo kasi nagsasabi ka anong araw mag-umpisa ng trabaho? Di ba Lunes? Tama. Anong Sabado? Di ba 6? 6. Ika-7, Linggo. Pero titingnan natin sa kalendaryo, ang pang-7 araw talaga diyan, Sabado. Mag-uumpisa talaga ang first day of the week, Linggo, hindi Lunes. Sa tanong mo lang ako sumasagot, bro. Pero hindi ako admitado doon. Wag kang masaya, bro, na sige, tatanungin kita sa kalendaryo. Sa kalendaryo, ano ang unang araw mo sa trabaho? Tama, Lunes. Ano yung pang-6 na araw mo sa kalendaryo? Sabado. Ano pang-7 mong araw mo sa linggo? Sa kalendaryo? Linggo. 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 Diba? Ano yung pang-7 araw? Sabat o hindi? Hindi yon Sabat kasi kung iintindihin natin yon. Ginagamitan mo lang kasi ng filosofiya. Unang sagot mo sa akin kaganina, ang araw ang pang-7 araw Sabat. Sabi mo Linggo pa nga yun eh. Tapos ngayon, sinabi mo naman, hindi yung Sabat ang Linggo. Ano ba yung tama mong sagot, bro? Yung una mong sinabi na Sabat yung Linggo? O ngayon, sinabi mo hindi Sabat ang Linggo? Alin sa dalawa yung tama doon? Tama yung sagot ko, bro, sa tanong mo. Pero yung pamahayag mo, bro, mali. Paano mali? Ikaw yung sumagot. Hindi naman ako nagpahayag. Nagtanong ako, sumagot ka. Ano ka ba? Tama. Hindi naman ako nagpahayag. Nagtanong lang ako sa'yo.
Ano yung unang araw ng trabaho mo? Ayon sa utos ng Diyos, 6 na araw magtrabaho. Tinanong kita, ano ang unang araw mo sa trabaho? Sabi mo, Lunes. Ano ang pang-anim mo? Sabado. Tapos sabi ng Diyos sa Exodo 29, ang pang-7 araw yun ang Sabat. Tinanong kita, ano ang pang-7 araw mo? Sabi mo, Linggo. Tinanong kita, ano yung Linggo? Sabat o hindi? Sabi mo, Sabat. Tapos sabihin mo sa akin, mali ako, ikaw yung sumagot sa mga tanong ko. Ano ba yan? Yung ibig mo nga sabihin, bro, ginagamitan mga ng filosofiya. Kung gagamitin Bro, hindi natin filosofiya, yung tanong yun. Nagtanong lang ako ayon sa Bible. Ikaw ang sumagot. din ako ayon sa tanong mo. O, di tama ba yung tanong? Yung sagot mo sa akin, tama yun, mali. Tama yung sagot ko sa'yo. Anong pinapapatok ng botsi mo? Tama pala yung mga sagot mo na yung doktrina na linggo yung Sabat. Tama naman pala yun. Anong pinapapatok ng botsi mo? Literal tayo ngayon na ang trabaho Lunes naman talaga Okay. So ano ngayon ang Sabat ng mga Kristiyano? Ano ang Sabat ng mga Kristiyano dapat? Sabado, Linggo? Sabado. Sabi mo kanina Linggo. Alin ang tama? Sabi mo kanina Linggo o ngayon Sabado, alin yung tama? Hindi ko sinabing Linggo. Hindi? Bro, narinig ng lahat ng tao, bro. Narinig ng lahat ng tao na nakikinig sa atin ngayon. Sinabi mo, tama pa nga yung Linggo. Sabi mo nga, tama yun. Ngayon sabi mo naman ngayon, mali yun. Alin yung tama mo talagang sagot? Tama yung Linggo na Sabat or mali yung Linggo na Sabat? Mali ang Linggo na Sabat. So nagsisinungaling ka pala kaganina sa mga tao na tama yung Linggo. So tama yung sinabi mong Linggo. Tanong mo, bro. Bro, so tama yung Linggo na sinabi mo kaganina. Yung sinabi mong Linggo kaganina. Bro, magwayin. Yung sinabi mong Linggo kaganina, tama yun. Ay, tama yun. Tama yun. So mali yung Sabado. Tama yung Sabado na ang siyang tama. Alin ang tama? Sabado o Linggo? Para sa'yo, alin yung tama? Sabado o Linggo? Ha? Sabado. So mali yung sinabi mo kanina na tama ang Linggo. Sa literal na tanong mo, bro, sinasagot ko lang tama yung sagot ko. Ako pa bilugin mo pa ulo ko, bro. Sasagutin talaga kita ng tama. Tama pala eh. So mali yung pangilin nyo ngayon na Sabado. Tama yung pangilin namin na Sabado. So yung sinabi mo kanina, tama yung Linggo. Alin ang tama? Sabado o Linggo? Tama yung sagot ko sa tanong mo na literal. Literal yung tanong mo. Hindi. Alin ba yung tama? Ano ba ang tama? Sabado o Linggo? Alin ang tama? Sabado o Linggo na pangilin? Sabado ang tama ayon sa Biblia. Yung sinabi mo kanina na tama yung Linggo na pangilin, mali yun. Ayon sa tanong mo, sinasagot ko. Hindi. Ang sinabi mo kanina na tama yung Linggo na pangilin, mali ba yun o hindi? Mali yun. Mali yun. So nagsisinungaling ka kanina na sinabi mong tama yun. Hindi ako nagsisinungaling. Di tama yung Linggo. Tama yung Linggo. Nag-umpisa ka sa Lunes. Hindi, tama ba yung Linggo? Sabi mo hindi ka nagsisinungaling. So tama yung Linggo na Sabat. Tama ba yung Linggo na Sabat? Hindi ka nagsisinungaling, sabi mo. Mali. Mali pa rin. Nagsisinungaling ka. Sabado nga ang Sabat. May tanong ako sa kanya, bro. Literal lang, hindi mo ako maano, Brad. Alam ko yan Ay, natawa ako sa iyo, bro. Ganito na lang, bro. Anong kalendar ang gamit natin ngayon, bro? Ewan ko, ano yan? Gregorian calendar? Yun, mag-alay mo, bro. Tama, Gregorian calendar. Ang tanong ko sa iyo ngayon, bro, ano ang pang-7 araw sa Gregorian calendar? Kasi sabi mo, Gregorian calendar, at tama po yun. Ano ang pang-7 araw sa Gregorian calendar, bro? Sabado. Ano Sabado? Ito, bro, basahin natin, bro, Mag-umpisa lang kayo sa Hindi, bro. Ito, bro, hindi kami mag-umpisa sa kung ano nakikita natin. Tanungin natin si ChatGPT, bro. Ito po yung masasabi, ang sabi ni ChatGPT. Kasi kayo sabi dito, ito po, ano ang pang-7 araw sa Gregorian calendar? Ang pang-7 araw sa Gregorian calendar ay Linggo. Yan. Napakalinaw, bro. Sino yung paniniwalaan natin, bro? Ikaw o yung mga references, bro? Paniniwalaan ko yung nakikita ko sa kalendar, yung anong pagkakalagay ng numero dyan. Na tayo magagawa sa iyo. Yun ang paniniwalaan ko, bro.
So next question na bro, nasagot na yung nasagot na yung about sa ano, nasagot na yung about bro Magwayin, nasagot na yung about sa linggo. So next question na. Sige, next question na. Bro Jared, gusto mo bang sumagot bro Jared? Ano ba ang tema nyo sa Sabat, bro? Walang tema to kung ano lang itatanong niya. Walang tema to. Walang tema. Kung ano yung itatanong niya, yun ang sagutin mo bro Jared. Ikaw naman. Sige, tanong bro. Ano bang ano niya? Sige. Bro Jared, ito yung tanong ko ha. Yung bang holy water, ginagamit pa rin ba ngayon? Hanggang sa panahon natin ngayon? Sa anong paraan ginagamit yung holy water? Unang-una sa exorcism, sa pagpapalik ng demonyo, gaya mo. Dahil yung ama mo, sabi sa 8:44 ng 1, kayo'y sa inyong amang Diablo. At isa dun sa anak ng Diablo, si Ellen G. White, dahil bula ang propeta si Ellen G. White na pinanginiwalaan mo eh. Bakit? Bawal lang Diyos yung pinagagagawa, gaya ng nasa 2:12 ng unang Timoteo, na hindi ko pinahintulot na ang babae magturo na magkaroon ng pamumuno. Ngayon, sabi sa bro, lumalayo ka sa ating bro, nakikinig ka ba bro? Kasi sumasagot pa Magwayin. Bibigyan ka naman ng panahon mamaya eh. Sumasagot pa siya eh. Okay. Tama naman yung sagot niya bro. Yung kasi niya bro yung sagot niya bro, mali bro eh. Mali pala ang sagot ko. Saglit lang, pakinggan mo muna ako. Patuloy. Pakinggan mo yung sagot ko. Ito nga sagot ko, yung holy water ginagamit para sa demonyo at para sa mga anak ng Diablo gaya ni Ellen G. White na kinatuparan ng 8:44 ng 1 at 2:12 ng unang Timoteo. Ngayon, bakit ko sinabi na si Ellen G. White ay anak ng Diablo? Bawal nga ng Diyos ang pinagagagawa. Dahil ang sabi ng Apostol Pablo sa 2:12 ng unang Timoteo, hindi ko pinahintulot ng babaeng magpuno. Ngayon, basahin natin ang Seventh-day Adventist belief nyo, tapos tatanungin kita. Ngayon, sabi sa inyong Seventh-day Adventist belief in 27 fundamental doctrines na isinulat ng mga Bible scholars at ng mga pastor ng Seventh-day Adventist sa page 224, sabi, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of Seventh-day Adventist. Ngayon, ako naman magtatanong sa iyo, sino ang mas matalino? Si Pablo na nagsasabi, hindi ko pinahintulot babae magpuno, o si Ellen G. White na ayon sa inyong libro, nagpuno? Sagot. Iho, lumalayo ka sa tanong ko, Iho. Sagutin mo muna yung sagot, yung tanong. Sagutin yung tanong niya. Alam ko hindi mo alam yun. Huwag kang lalayo. Sagutin mo yung tanong niya, bro. Huwag ka, sagutin mo yung tanong ko. Pasok ka ng pasok, wala ka naman sa tema eh. Hindi, sinagot, Bro Magwayin, sinagot niya yung tanong mo. Ngayon tinanong ka niya kung ayon sa Bible, sino ang mas tama? Si San Pablo ba na pinagbabawalan yung babae na mumuno? O sa reference nyo na pinuno nyo talaga si Ellen G. White? So, sino ang mas matalino daw? Si San Pablo o kayo? Sagutin niya muna yung tema ko. Sinagot na bro, sinagot na yung ano. Sinagot na. Diba? Hindi pa nga ako tapos sa tanong ko eh. May nakalawa pa eh. Sagit lang po. Ganda-ganda ng usapan. Hindi, sinagot naman ka bro, Magwayin, sinagot ka na ginagamit ngayon yung isa sa paggamit ng holy water, pagpapalayas ng demonyo. Sa mga kaparian namin, pinapalayas nila yung demonyo. At kinonek niya ngayon na yung aral nyo, aral ng demonyo, na dapat talaga kayo ma-exercise. Sagutin niya lang. Bro. Ang tanong ko sa kanya, napakaliwanag. Ngayon, kung ayaw ang sagot ko, isa lang ang ibig sabihin niyan. 4:4 ng ikalawang Korinto, 8:47 ng 1, hindi sa Diyos to, anak talaga ng Diablo ito. Bakit? Dahil sabi ni Juan sa 8:47 ng 1, yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Sinagot ko na may salita ng Diyos. Ngayon, ang sinasabi ko sa kanya, sinong mas matalino? Yung founder ninyo at yung mga Bible scholars ninyo na ang sabi, ang puno ninyo si Ellen G. White, o si Pablo na nagsasabi, hindi ko pinahintulot ng babae magpuno. Sumagot ka lang po, Tatang. Huwag ka magpapatutsada. Nasagot ko na yung tanong mo. Hindi ako nagpapatutsada. Doon muna tayo sa mga tanong ko. Huwag ka munang lalayo. Lumalayo ka eh. Mamumuntos ka lang, Iho eh. Muna sa tanong ko. Iho, huwag ka sino muna ang mas matalino? Si Pablo o yung mga Bible scholars nyo gaya ni Bacalares Kuno? Na ang sabi, ang puno ninyo ay si Ellen G. White, samantalang sabi ni Pablo, 2:12 hanggang 11 ng unang Timoteo, hindi ko pinahintulot ng babae magpuno. Sumagot lang kayo, sino mas matalino?
Para Hindi, matigil kanino ito. bang programa to? Akin o sa inyo? Hindi tinatanong ka kapatid, tinatanong ka. Counter ano yan, counter question Hindi pa yan. tapos doon sa akin. Hindi naman kasi to debate, iniwasan hindi yung- naman to formal debate na ikaw lang yung magtanong. So, pwede kasi Hindi kami naman magtanong to- dito kahit kami kanina, tanong kami ng tanong sa'yo, sinasagot mo naman, ba't di mo sinasagot si Jared ngayon? Sagutin mo, sino ang mas matalino daw? Yung mga scholar niyo na pinapahintulutan si Ellen G. White mamuno sa iyo, si San Pablo, na ipinagbabawal ni San Pablo mamuno ang babae. Sino ang mas matalino? Si Pablo o yung mga scholar niyo? Doon muna kami sa tanong ko, bro, para matapos tayo. Sinagot na nga niya, bro. Tapos kinunik lang niya yung pamumuno ni Ellen G. White. Mahirap yan. Mamomontos lang kayo niyan eh. Alam Di ko tinanong yan, lang niya, ano ba talaga? Sino mas matalino? Yung mga scholar niyo o San Pablo daw? Tanong lang naman yan. Ang tanong ko muna yung sagutin niya. Huwag ka siya muna lumalayo. Ayaw sumagot mo, Jared. Hindi yan kapag maniwala yung aral nyo. Sabi nyo kasi, ang sabi kasi ng libro ninyo, si Ellen G. White, yung Seventh-day Adventist Belief, page 224, ang founder nyo inaamin ay si Ellen G. White. Ngayon, ang sabi ni Pablo 12 ng unang Timoteo, hindi ko pinahintulot na magiging founder ang babae. Ano? Sino ang mas matalino? Yung mga Bible scholars ninyo, kasama yung 3A Media, at si Bacalares na ayaw lumaban ng diskusyon, o si Apostol Pablo na nagsasabi na hindi ko pinahintulot ang babae magiging founder? Sino mas matalino? Sumagot ka lang. Bro, parang sirang plaka ka niyan, bro. Hindi pa ako tapos. Hindi, tanong sino, bro. Ang tanong sino. Sasagutin mo, Maguayan. Pagkatapos mong sagutin yung tanong, magtanong ka na uli. Sabihin mo na lang, bro, na hindi mo alam sagutin. Hindi yung marami kang paiwas-iwas eh. Umiiwas ka eh. Sinagot na nga, bro. Sinagot na, bro. Sinagot na. Bro, may Sige, bro, Jared. Ako na lang muna magano Jared kasi hindi siya nakikinig sa'yo. Sige, ano yung tanong mo, bro, Jared? Bro, Maguayan, ano yung tanong mo? Ang sabi niya, ginagamit daw sa pang-ano. Saan mababasa na ginagamit sa pang-ano ng demonyo yung holy water? Yes, bro. Ginagamit ng mga kaparian namin ngayon yan, bro. Ginagamit yan sa mga kaparian namin ngayon. Next question. Next question, ginagamit ng mga kaparian namin yan. Next question. Saan mababasa, anong talata sa Biblia na biblikal yung holy water na ginagamit pang alis ng demonyo? Yes, kasi ang tubig nagsisimbolo ng paglilinis yan. Ang demonyo, ang katawan ng tao nililinis ng holy water. Kasi kapag inaalihan ka ng demonyo, ibig sabihin hindi ka malinis. Kaya para maalis yung demonyo, dapat linisin ka sa tubig. Kasi ang tubig, simbolo yan ng paglilinis. Unang Pedro 2 at 3, 20-21, na ang tubig sa panahon ni Noe, ginagamit yan pampalinis. Kaya walang problema kung gamitin ng mga kaparian ang tubig pampalinis sa tao na inaalihan ng demonyo. Kasi ang demonyo is larawan ng karamihan yan. So para malinis tayo sa mga demonyo na umaalig-aligid sa kapaligiran natin, gamitin natin ang banal na tubig kasi ang banal na tubig binigay ng Diyos yan sa atin para gamitin. May tanong ako, bro, Julie, sa kanya. Bro, yung banal na tubig. May tanong ako, bro. Sige. Huwag mo muna Bro, papasukin. Puro tanong yan eh. Dapat ako magtanong sa kanya. Sagutin niya muna. Sinagot na nga, bro. Kaso lang, hindi mo nga tinatanggap yung sagot eh. Yung problema dyan eh. Hindi mo tinatanggap yung sagot eh. Bro, talata nga ang hinahanap ko kasi gusto Yun ko na nga. biblika lang. Sa unang Pedro 3, 20-21, bro, ang tubig ginagamit pampalinis yan. Ang banal na tubig, nagpapalinis yan ng mga espiritong masasama na umaalig-aligid sa atin. Kaya ginagamit ng mga kaparian yan. Okay, so wag mo nang hanapin talaga na gamitin ang banal na tubig sa pag-exorcise. Walang ganon kasi hindi mo rin naman mababasa sa Bible na paniwalaan si Ellen G. White. Wag kang literalist. So, admitado kayo, bro, na hindi talaga biblical yung aral nyo. Kayo ang hindi biblical, bro. Hindi ka nga makasagot kay Jared eh. Bro Junri, Yes, bro, Jared. ang tanong ko sa kanya, yung tubig ba ng bautismo, banal ba yun? Yes or no? Banal yon. Pero yung konto Ayun, ko, tama. yung holy Tama water, kasi tinatanggap ko na mayroong holy water sa Biblia dahil yung tubig ay banal.
Oh, yung ginagamit nyo pang alis ng demonyo, yon ang punto Tinatanong ko. kita. Ano Ngayon, yung sa yung talata tubig sa ba ng Biblia, nung bautismo, talata sabi sa yun? 22 sa isang gawa, ikaalis ng demonyo at kasalanan. Tanong ko sa'yo, yung banal na tubig ba ay ikaalis ng demonyo at ikaalis ng kasalanan na ko pagpapalinis gaya ng tubig ng bautismo sa 22 sa isang gawa? Tama ba ito o dili tama? Sagot. Holy water ba yan o hindi holy water? Paano ng text? Ang tinatanong ko sa'yo, sabi mo kanina, yung tubig ng bautismo ay banal. Ngayon, kung ang tubig ng bautismo ay banal at yung tubig ng bautismo ikahuhugas at ikalilinis at aalis ang masasamang spirito gaya ng 22 sa isang gawa, tinatanggap mo ba na mayroong holy water sa Biblia? Tinatanggap mo, yes or no? Tinatanggap kong may holy water, pero yung paggagamitan salamat. nito, yung Salamat. ginagamit ng Okay na, kapatian Bro nyo ngayon, Junri. yun yung punto ko. Okay na, Yan Bro na nga. Junri. Yes, salamat Okay. Brother Jared. Ang problema lang kasi talaga dito kay Bagway, na ayaw talaga sumagot. ayaw tumanggap ng katotohanan. So wala tayong magawa. Ang basta importante, Iba yung sumagot kaya tayo. mo, bro. Iba yung kay Jared eh. Hindi kami ibang payag, bro. Hindi mo lang tanggapin. Iba lang explanation namin, pero hindi 'yun ibig sabihin na iba-iba yung aral namin. Isa lang yung aral namin. Ayaw mo lang talagang tanggapin, bro. So next question, bro. Next question. O sige, next question. Kung Hmm. ganon, yung dahil sinabi mo na yung bautismo makapagpaalis ng demonyo, meron na ba kayong nabautismuhan na demonyo? Uy. Iyon ang tanong ko. Palasyos ka Sabi man mo, magtanong. papaalis ng demonyo Bro, eh. palasyos ka man magtanong ang tubig ginagamit sa laban sa mga demonyo para umalis, hindi para pagabanalin ang mga demonyo kasi ang konteksto ng tanong mo para bang gusto mong ipaging banalin ang demonyo. Mali 'yon. Ay, False sabi dilemma. niyo eh. False dilemma yung mga tanong mo eh. Mga demonyo eh. Yun sabi nyo eh. Ginagamit yun pampalinis sa mga tao na inaalihan ng demonyo. Ibig sabihin yung tao ang lilinisin. Yung tao ba yung inaalihan ng demonyo? Yung tao ang lilinisin, hindi ang demonyo yung lilinisin. Ano ka ba? Ang demonyo paaalisin sa tao. Kaya ginagamit ang banal na tubig kasi ang banal na tubig, bibili ka naman yan, nagbinigay ng Diyos sa tao pangpalinis, di ba? Sa Ezekiel 36, 25, Ezekiel 36:25, ibinigay yung tubig pampalinis sa ating body. Actually, in 10:22 ng Hebrews, sabi ni St. Paul, yung tubig, sprinkle of the water, nakakalinis ng puso yon. So talagang yung tubig, kagamitan niya na ibinigay ng Diyos, yung banal na tubig, hindi yung ordinaryong tubig, yung banal na tubig, kagamitan niya ng Diyos na ibinigay sa mga kaparian para magamit nila pampalinis sa mga tao. Kapag ikaw inaalihan ka ng espiritu, ibig sabihin hindi malinis ang iyong budhi. Kaya ginagamit ang holy water para matanggal yung nagpaparumi sa spiritual mo na aspeto, yung mga demonyo. At lumalayas naman kasi napapatunayan yan sa mga exorcism ministry ng mga kaparian namin, kapatid. Gusto mo, bro, Bagwagin. huwag na yan. Magdiskusyon tayo sa Rocky TV. Bro, patunayan mo na ang Seventh-day Adventist ay ang tinayo ni Kristo ayon sa Biblia at tutulak ko. Gusto mo magka-friendly dialogue tayo, may moderator para maayos? Para hindi tayo nagsasapaw-sapaw? Oh, pwede yan. Gusto Ano, mo magawa yan? ano yan? Ay na, tinatanggapin ba yung hamon ni Brother Jared? Gusto niya, para walang sapawan, magdiskusyon kayo ng may moderator, yung talagang formal na diskusyon, patunayan mo na ang SDA ang tunay na iglesia. Patunayan ko na ang SDA ay ang tunay na iglesia. Oh, yan, napakadali lang na topic yan. Gusto mo, Ayon sa alas Biblia. 12 tayo ng tanghali. Ayon sa Biblia lang, walang Talo ka na dyan, pag Biblia lang, lalo kang talo dyan. Ay, hindi naman kami. Bro Jared, ayon sa Biblia lang, tatanggapin mo ba Bro Jared, ayon sa Biblia lang? Kasi kaya pagbibigyan kita, sola scriptura tayo. Dahil dati ko sola scriptura, alam ko yung gagawin pero ko. At alam ko schedule na rin natin ang mga yan kasi babagsak. pag-aaralan ko muna yan. Schedule pa daw Bro Jared, pag-aaralan pa daw niya, hindi pa siya ganun kagaling sa debate kasi Bro Jared. Hindi kasi to debater bro. Ano lang to, panggulo lang to na SDA, puro tanong lang. Oh, sige, so pag-aralan niya muna Bro Jared, sa susunod mo na sa habon pag napag-aralan. Next week kayo ma-schedule yun, bro. I-schedule mo yan. Pag-aralan ko muna yan.
Biblia Kaya nga, lang, pag napag-aralan mo na, kapag napag-aralan mo na, balik ka dito, sabihin mo, handa ko nang harapin si Jared. Yan. Kapag napag-aralan mo na, ikaw dapat ang mag-ano na kahanda mo na si sige. Jared. Oh. So Oh, maghihintay sige. lang si Jared sa'yo. Yung ano ha, yung patakaran ha, Biblia lang, Bible alone lang. Isang Biblia Ayun. lang, walang ibang libro na babasihan ha, babasahin, wala ha. Biblia lang. Sige. Biblia lang Basta talaga. paghandaan mo muna yan. Sige, magtanong ka muna kasi Oo. wala pa yung ano Paghandaan ko mo yan, eh. talagang anuin ko talaga yan. Sige, pag-aralan mo. Research muna ako. Kasi hindi naman Ah. ako professional debater eh. Kaya Papatunayan nga. na natin ayon sa diwa ng Biblia. Diwa ng Biblia, diwa ng Biblia, diwa mo. Diwa ng Biblia, yung sa Biblia. Kasi, Sige, magtanong ka na bro, magwayan. sige, ito naman. Sino ba sasagot nito? Sige, ako. Ikaw ang sasagot. Parang wala na yung ako Nabuhusan ka na ng tanong. Ubusan ng tanong to, ubusan ng oras, wala nang kaidan to. Lumabas yung isa mong kasamahan eh. Maganda sana kung nandito yung isa mong kasamahan ganda, kaso lumabas siya eh. Tapos yung tanungan, kahit na. Hanggang alas 11 to bro, hanggang alas 11. Kaso wala kasing ibang protestante na pumasok, siya lang, kaya nasa kanya lahat ng oras. Bakit? Wala pa nakatabay dyan? Wala pa eh. Yung isa mong kasama na kaganina, umalis eh. Naingayan siguro sa'yo yun. Hindi na pinapasok eh. Sige, magtanong ka na. Sige. Dito naman tayo sa mga utos. Mga utos, no? Sige, utos. Yung mga utos ba, yung sa Ten Commandments, tama ba yun na pinalitan yung araw ng Sabat? Tama ba na pinalitan namin ang araw ng Sabat? Hindi namin pinalitan ang araw ng Sabat. May binanggit ang Bible na another day. Yung another day na yun ang pinanahan ano yan sa Tagalog na yan, no? Yun ang pinili ng simbahan na araw ng pagpangilin sa Diyos, kasi may binanggit man na another day, at aminado ka man na yung another day is Sunday, hindi yung Saturday, kasi another day na nga eh. Kapag another day, hindi yung Saturday yun bro, another day, di ba? Another day, sabi mo Sunday yun, kasi yun ang pinili ng simbahan, wala kaming pinalitan. Ganon. Bakit yung kautosan na 10 utos, Sino tumatawag? Saan yan? Iba yung nasa Biblia. Ano? Yung 10 utos, iba yung nasa inyo, iba naman yung nasa Biblia na 10 utos. Hindi man iba. Ano sinasabi mong iba? Walang iba ha? Parehas lang yan. Ang katikisim lang namin, sinamarize ng simbahan. Hindi yan iniba. Sinamarize. Katulad ng Panginoong Jesucristo, pagdating sa Mateo 28 at Marcos 12, sinamarize niya. Ginawa ng dalawa na lang yung utos ng mga dalawang pinakadakilang utos. Yung 10, ginawang 2. So hindi yun pagbago bro, pag-summarize yun. Sabi ni Panginoong Jesucristo, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong sundan. Sinundan ng simbahan si Panginoong Jesucristo na nag-summarize sa kanyang utos. Sinamarize lang ng simbahan ano yung 10 utos, kapatid. Walang binago o pinalit o inalis doon, wala. Bakit si Kristo sa Mateo 5:7 hindi niya iniba eh? Ha? Bro? Sinamarize, bakit parang may kulang yata? May iba yata yung naka tapos si Kristo sa Mateo 5:17 hindi niya iniba eh. Wala siyang sinira o bagkos tinupad niya pa nga. Yes, ang point ni Panginoong Jesucristo sa Mateo 5:17-18 bro, yung mga hinulaan ng propeta, kaya nga sinabi niya sa Mateo 5:17 na hindi matatapos ang kanyang araw, na hindi matutupad ang mga iyon. Basahin ko sa iyo at ipapaliwanag ko sa iyo ang Mateo 5:17-18. Ano ang ibig sabihin dito Hindi mo naunawaan no?
ang ibig sabihin ni Panginoong Kristo dito, yung hula ng mga propeta. Kaya nga kinakailangang matupad yun. No? Basahin ko sa iyo. Mateo 5:17-18. Papaunawa ko sa iyo ha. No, sabi dito, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipagwalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. No? Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Ano yung dapat ang tuparin? Yung hula patungkol sa kanya. Sa 18, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. So yun ang konteksto doon sa Mateo 5:17-18 na yung hula ng mga propeta hindi matatapos ang araw ni Panginoong Jesucristo na hindi matutupad ang lahat ng iyon. Kaya nga sa John 19:37 ang sabi ni Panginoong Jesucristo, it is finished. Consummatum est. Sabi niya, natapos na. Ibig sabihin, yung mga hula ng propeta, natupad na niya lahat. Yun ang point ng Mateo 5:17-18, kapatid. Ang mga sinabi ng propeta, ihinula patungkol sa kanya, matutupad ang lahat ng iyon, kapatid. Ano ang matutupad yung hula, pero yung kautosan doon na sinasabi, hindi niya sinira eh. Sinabi niya eh. Sabi nga ni San Pablo, hindi na nga saklaw tayo sa kautosan ni Moises. Ano ka ba? Basahin natin na. Sabi ni San Pablo, Colossus, yes bro, Jared? Tama naman yung 5:17 ng Mateo. Wrong interpretation si Magwayen. Tama, hindi naman sinira ni Cristo eh, pero pinalitan niya, sabi sa 12 ng Hebreo. Sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote, kinakailangang palitan ng kautusan. Dahil hindi naman sinira ni Cristo dahil ang pagsira sa kautusan, yung paglabag sa kautusan. Eh yung kautusan, hindi naman para sa mga matwid yun, si Kristo matwid eh. Kaya hindi niya talaga sisirain, kundi pinalitan. Ngayon, ang tanong ko, kay Kristo. Katunayan, 13:39 ang sabi, hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ito, ako magtatanong sa iyo. Yung kautusan ni Moises doon, sinusunod pa ba ng SDA na sinira ni Kristo o hindi sinusunod? Yan. Aling kautosan doon, merong mga kautosan na hindi na sinusunod, merong kautosan na sinusunod. Ngayon, yung kautosan ni Moises, sinusunod nyo ba yon? Yes or no? Aling kautosan doon? Tinatanong kita, yung kautosan ni Moises na tinutukoy sa kategorya ng gawa. Specify mo anong kautosan yun dahil marami ito yung kautosan na yun na sinasabi ni Jared, no? Yung specific na 4 na kautosan na pinapasunod pa ba to? Ito, Colossus 2:13-14, kapatid. Pinapasunod pa ba to? Sabi dito, basahin natin na. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw sa pagtutuli, ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo, pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisusulat na alituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutang kaugnay dito, pinawin niya ang lahat ng ito nang ipako sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kaniyang pagtagumpay. Kaya't huwag na kayong magpasakop sa anumang alituntunin ng alin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan o sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Yun yung tanong ni Jared. Yun doon. Sakla ba tayo sa mga kautusan na yan o hindi na? Saklaw pa sa pagkain ng mga karumaluman. Saklaw, sabi nga dito. Bawal tayo doon. Pero paano saklaw? Sabi nga dito, bro, huwag na kayo magpasakop, tapos saklaw pa rin. Huwag na nga magpasakop, tapos saklaw pa rin. Intindihin mo muna, bro, kung ano yung sinasabi mo at yung sinasabi ko. Bro, malinaw na yan dyan, no? Huwag na kayo magpasakop, pero saklaw pa rin sa'yo. Huwag na nga magpasakop, eh. Hindi, intindihin mo muna. Huwag ka munang, you are under cross, bro, eh. You are under cross, eh. Hindi, ikaw ang tinanong ni Brother Jared kung ano yung mga makautosan na hindi na dapat
Huwag ka O hindi muna na dapat panangnan. mananabaw So kasi ito hindi yung yan makaakyat sa pinaliwanag langit na ang yan ni San Pablo, mananabaw. bro. Ito mga kautusan na yon, no? Araw sa pagkain o Okay. inumin. Kaya nga kayo, nakapagtataka kayo, hindi pa rin kayo kumakain ng baboy. Hindi na nga kayo magpasakop sa mga pagbabawal na yan sa anumang uri ng pagkain at inumin. Tungkol sa mga Sige, bro, ikaw kapistahan, na lang sa bagong magsalita, buwan o bro. sa araw ng pamamahinga. Yan ang punto ni Bro Jared. Sakla pa ba tayo sa mga kautusan na dyan? Sabi mo, sakla pa rin, huwag na lang kayo magpasakop, sabi ni Pablo, huwag na magpasakop eh. Tapos kayo, napapasakop pa rin kayo. May problema dyan sa theology nyo, bro. Kasi kahit yung wag, ano nyo pa rin. Yung wag sa inyo, hala pa rin kayo. Para kang sino yung nakalaban ko na si Binti Adventist? Si pangalan nun? No? Na tinanong ko siya about sa hula sa Hosea 2:11. Sa ngayon ka ba na ipahihinto ng Diyos yung araw ng pamamahinga sa yung linggo-linggo na pamamahinga? Sangayon ka? Sabi niya, sangayon ako pero magsasabat pa rin kami. Parang ikaw yun eh. Bawal na, magpapatuloy pa rin. Sabi na nga din San Pablo huwag na kayo magpasakop sa mga alituntunin ng alin. Anong alituntunin na yon? Pagkain o inumin, anumang kapistahan, bagong buwan, o araw ng pamamahinga. Huwag ka na magpasakop doon kasi sa mga Hudiyo lang yon. Tapos sabihin mo magwain, dapat pa rin ka magpasakop doon. Huwag na nga magpasakop, sabi ni San Pablo Yeah, mali-mali talaga yung aral niyo, bro, ng SDA. Kaya tama si Brother Jared, huwag kayo magpasakop sa babae. Kasi yung babae talaga source of kamalian yan. No, sabi ni San Pablo yan sa taga-Corinto na yung babae talaga ang unang naguyo ni Satanas. Kaya hindi nga pinapahintulutan ni San Pablo na mangaral ang babae. Kasi yan ang unang naguyo ni Satanas, ang babae. Kaya kayo bro, guyong-guyo kayo kasi founder niyo babae. Magwain, may tanong ka pa. Binilang ko bro, mga sampung ano na bro, nakasampung supalpal ka na bro sa gabing ito. Tutulog na yata siya, bro. Hindi, gising pa yan. Ano kasi yung speaker niya mahina. Magwayan? Tapos ka na ba, bro? Yes, tapos tanong. Baka gusto mo pang sumapaw, tirahin mo na lahat. Tayo mo na lang yung oras to. Tirahin mo na lahat. Sige bro, anong tanong mo bro? Hindi ko yan ma-specify bro kung ano-ano yan bro, pero ang masasabi ko lang yung yung sinusunod talaga namin, yung halimbawa yung mga karumal-dumal, hindi bawal talaga sa amin yan. Tapos kung babasahin natin yung buhat si Apostol Pedro, yung kiniklaim yung unang papa, hindi nga kumakain ng karumal-dumal, na sinusunod lang din namin. Hindi ng namin, wala na si Moises niyan. Hindi ko pa hindi nga ako professional na debater. Yung inaargumento ko nga dito. Hindi niya kaya yung theological question mo bro. Wala siyang alam sa mosaic, ano yung mosaic. kung gusto niyo bro, kung gusto nyo na talaga ng debate na mga marami kaming mga diyan na mga professional. Alam namin bro, lahat yun bro, nilapurnas na namin. Lahat yun, nilampurnas na namin. Nung nakaraang debate nga nila ni Star Wars. Sige bro, magtanong ka na bro, wag nating isali yung mga wala rito bro, magtanong ka na. Ikaw yung nandito, kaya ikaw yung haharapin namin, wag mo kaming ibigay sa wala rito. Sige. Tanong. So, sa akin lang, huwag ka masapaw. Kung magsapaw ka, ubusin mo na para wala kang, hindi ka sinapawan, sinagot ka. At maganda yung ginawa mo na habang sumasagot kami, hindi ka sumasapaw kasi hindi ka mapupuntang langit kapag sumasapaw ka, sumasagot kami. Sige, next question. Okay, next question. Yun bang sinasabi mo na kung papalitan yung saserdote, dapat ang kautosan papalitan din? Oo. Tama ba yon?
Tama yun, di mo ba alam ang talata na yan? Basahin natin na yung sinabi ni Oo, Brother Jared, ha? Hebreo City, para alam ko hindi mo yun. masabing gawa lang. Makinig ka sana muna, bro. Bro, Ano nagtanong ka mahirap kung tama ba sumatapa? yun? Nagtanong ka na kung tama ba yun? Hindi ka Sagot ko nga malaro. tama yun. Kaya magantay ka sa sagot. Di ba, di ba ang usapan natin maghintay sa sagot? Maghintay ka nga muna sa ano. Tapusin Nagtanong mo ka na muna kung tama ako. ba yun eh. Ang sabi mo, tama Hindi ba naman yun? ako Tanong. naghanap ng talata eh. Oh, sige. Pero nagtanong ka na kasi. Oo, O, sige, pero hindi patuloy. ako naghanap ng talata. No, sige, patuloy. Ano yung, ayusin mo yung pinakatanong mo. Ko, wala akong sinabi, may mabasa ka bang talata, bro? Dapat, ganun ka. Bro, Sige, dapat, patuloy. one word is enough lang sana. Oh, sige, patuloy sa tanong. Okay. Ulitin ko Hindi pa Yung tapos sinasabi mo, magwayin pala. Siya lang kasi bang nandito bro, walang iba. yung sinasabi mo, May tumatawag pala sa akin. Ano sino to? Si Ayun na ba yan, Jerwin ring ng ring Rosales. di ba, pasukin na yan, Ah. mag-out na lang ako. Ano kayo interrupted kayo Ano daw? Interrupted ka na bro. Ini-interrupt na ako Paano ako makaporma nito? Hindi ka na, kanina ka pa pinapaporma, hindi ka hindi ka naman nakaporma. nakaporma Kung may panahon naman na himig ka, sumusulpot naman si Brad Jando. Mamaya baka susulpot naman niya si Jared. Porma ka, bro. Sige, patuloy magwayin kasi wala pa naman nagtanong kasi. Sige, patuloy, ano yung tanong mo? Yung sinasabi mo na kung papalitan yung pagkasaserdote, papalitan din ang kautusan, tama, di ba? Oo. Ngayon, ang tanong ko, anong kautusan ang dapat palitan dahil pinalitan ang pagkasaserdote? Anong kautusan? Yung kautusan ni Moises no sa Gawa 13 kasi hindi ka naaring ganap sa hindi ka naaring Gawa ganap. 13, ano yun? Gawa 13, 39 yun. 38-39, basahin natin na. Hindi ka naaring ganap sa kautusan ni Moises. Basahin natin para malaman mo yung talata kasi hindi ka talaga tinuruan ng mga kasamahan mong STA bro. No? So sorry to tell. Ito sinabi, kaya maging hayag nawa sa inyo, mga kapatid, na sa pamamagitan ng taong ito, ibig sabihin sa Panginoong Jesucristo, ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. At sa pamamagitan niya, sa ating Panginoong Jesucristo, ang bawat mananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. So yun kapatid, ang pinalitan. Next question. Lagot. Yon ang pinalitan sa Yes. kautusan ni Moises. Ano ba yung kautusan ni Moises? Paki-specify nga ano yon. Colossus 2. Ako. Sige. Sige, dito Ang Colossus meron- muna po dando. Kasi Ano ikaw muna sa specific? Colossus. Sabi ni San Pablo, Colossus 2, 14-15, no? Ito ang ating mababasa sa Magandang Balita Biblia. Itong sinabi, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtagumpay. Kaya't huwag na kayong magpasakop saan? Sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan, o sa araw ng pangamahinga. Yan. Meron pa dito. Meron pa dito magwayin. Malakyas. Meron pa dito Malakyas 4:4. Meron pa isang talata. Ito, Malakyas 4:4, sabi ganito, alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb, para sa buong Israel, sa makatuwid bagay ang mga sa makatuwid bagay ang mga palatuntunan at mga kahatulan. Ano itong kautusan na ibinigay doon sa Horeb? Deuteronomio 4:13. Sabi, at kaniyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatuwid bagay
ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Yan bro. So, ibig Gawin. sabihin, alitonin pala yung Dama yung sabat. alis niya. Dama yung sabat. Yung Kasi alam ko pagkain. naman sa sabat ka kakapit eh. sa sabat niya kakapit mo ni John Ray, so hindi pala yung sabat na Tama pinalitan. Yan yung sasabihin yan eh. Pero bro, honest naman siya kanina bro. Kasi tinanong niya ako kaganina bro, na sangayon ba daw ako sa yung talata na binasa namin kaganina na mayroon pang nanatiling sabat. Sabi ko, yes, sangayon ako mayroon pang nanatiling sabat pero another day na. Hebrews Another 4:8 maybe another day. Yung tinanong ko siya, sa iyo bro, ano yung another day? Saturday, Sunday, sabi niya Sunday. Magwayen. Okay na ba 'yon? O hilit ka pa? Paano? Tapusin niyo muna. Mag-usap muna kayo dyan. Sige na. Go ahead na. Tinunta ko lang kay Brother Jando yung sagot. Yung napakagandang sagot mo kaganina. Tapos tanong niya Brother Jando, filosofiya mo lang yan. Sabi ko, hindi filosofiya yon kasi biblical yon. So, binasa ko siya paano talaga natin sundin ang utos ng Diyos pagdating Sabat. So, binasa ko sa kanya ang Exodo 28 hanggang 10. Sabi doon, 6 days kayo magtrabaho, gawin nyo lahat ng inyong trabaho, pero sa ikapitong araw ay ipangilin nyo para sa Diyos. Tinanong ko siya, no? Sa panahon natin ngayon, ano ang unang araw na magtatrabaho ka? Sabi niya, Monday. Ano yung pang-anim na araw mo? Sabi niya, Saturday. Ano yung pang-pitong araw mo? Sunday. Sabi ko, ano yung araw ng Sabat mo? Sabi niya, Sunday. Lagot. Maganda to si kasi umaamin ng katotohanan bro dyan do. Okay si Magwayen. Okay naman. Magwayen. Okay na ba yan? Good na ba? Sige, go. Ikaw naman. Sige, ikaw naman. Ano ngayong yung aral nyo ba nakabase sa encyclopedia o sa Biblia? Sa encyclopedia at Biblia. Encyclopedia at Biblia bro. Kasi dapat tayong magbasa rin ng kasaysayan eh. Utos kasi yun. Read the history books and see. Kaya kailangan magbasa tayo ng mga history books din. Ito may ano lang may babasahin lang akong message ni Pablo para sa taga Colosas. Sige. Sige bro. Maganda yan. May message siya sa taga Colosas. Babasahin ko lang ha. Ang talata bro? Sige. Colosas 2:8. Anong talata? Babasahin ka ha. Ay, mali. Mali naman yung filosofiya yan eh. Filosofiya yan. Huwag ka matakot bro. Babasahin ko lang. Opo, filosofiya nga yan. Ito, babasahin natin na. Babasahin ko lang. Colossus Bakit kayo matakot? 2:8. Hindi kami takot bro. Talagang filosofiya yan bro. Ito. Filosofiya na hindi galing kay Kristo yan. Hindi sige, galing kay basahin Kristo. Mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang filosofiya. Mga tradisyon lang ito ng mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. Ito Hindi yung mula kay mga Kristo yung filosofiya na yan. Oo. Ito yung mapandayang filosofiya. Mapandayang filosofiya yung ginagawa. Yung ginagawa ng SDA bro. Patunayan daw nila bro na na ang SDA daw founded by Christ. Yan ang filosofiya. Yan ang filosofiya. Akalain nyo ang SDA mismo umaamin ang SDA sa kanilang fundamental belief na sila ay Protestant. Pero yung mga SDA na iba dyan, gaya ni John de la Peña, tinindigan pa naman sa debates kagaya ni Oro, na ang Seventh-day Adventist Church daw, ang tunay na iglesia tinatag ni Kristo. Ang tinatag, Protestant na kayo. Yun ang filosofiya. So anong ginawa ni John de la Peña sa debate sa Cagayan de Oro? Nag-fallacy of equivocation siya. Doon siya nag-focus sa word na seventh day sa Genesis. Hindi naman church yun. Yan ang filosofiya. Yung ginagawa ng SDA. Yung Katoliko din na mula ng filosofiya sa Katoliko eh. Wala ba? Sa tanong niyo bro. Sige. Bakit yung tanong ang tanong namin bro, logic. Ang tanong namin logic.
Yung tanong ni Brad Colalima na ano yung hindi ba yung filosofiya? Bakit sa ka lang mag-focus? Hindi Yun kasi ang ibinigay, yun kasi bro ang ibinigay na proposition ni sino yung Dapat diretsuhin niya. direkta na tanong galing yun direkta yun na tanong galing sa proposition. Kasi kinakailangan malinawan ng proposition para maunawaan. Ipapaliwanag ko ba na John Ray? Ganito kasi yan magwayen. Ang mga SD kasi magwayen, nag-imbento ng sariling paliwanag sa Daniel 7:25. Napakaliwanag naman doon na singular pronoun yon. Singular pronoun, ibig sabihin, he, she. Isang tao lang dito, he or she. Ang nakalagay doon,